Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita. Check. 70,340,000,000 pesos. Kung kayo ho ay pamilyar sa numero na yan, yan ang nakatalagang budget sa flood control sa Bulacan from 2022 to 2025. 3 years. 70, not million, billion. 340 million pesos. Ano nangyari? Nabaha pa rin ang marami. At alam ho natin at sikat at nangunguna ang Bulacan sa balita dahil sa mga ghost flood control projects. At alam natin at ramdam ng marami kapag ang pondo na supposedly ay napakaganda ang layunin ay hindi nakakarating sa dapat paglaanan nito at nakukurakot. Could you just imagine kung talagang ginastos lahat para sa flood control project? Anong inam? Anong ganda? Anong ginhawa? Anong unlad ang maitutulong nito sa marami nating mga kababayan, particularly dito sa Bulacan? At ngayon, nais ko lamang hong hiramin yung imahe na yon na napakaganda, napakainam, napakaunlad dito sa image at i-apply natin dito kapag ang iglesia ng Panginoon ay naging maigting at naging tapat sa pagsuporta sa pangangaral ng Ebanghelyo. Oh, anong inam? Anong ganda? Anong unlad ng pangangaral ng Ebanghelyo hindi lamang sa ating lugar at maging sa ibang mga lugar pa kung ang mga iglesia, mga mananampalataya ay merong taimtim, tapat at masigasig na pagsuporta sa mga misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At nakaraang linggo, sinubulan natin yung ating pag-aaral dito sa Philippians chapter 4 na kung saan ina-appreciate ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Pilipos na nagpadala ng kanilang tulong, ng kanilang suporta or sa modern term ngayon ng mission support sa kanya. At hopefully sa mga salita na ito ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo ay matuto tayo, mahamon tayo, ma-encourage tayo na tayo nga ay dapat magbigay tuon, magbigay budget, magbigay ng atensyon sa pagsuporta sa misyon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong habag, O Diyos, as we have studied last Sunday. Salamat sa iyong mga ginamit upang ang Ebanghelyo ay makarating sa amin. At salamat, O Diyos, sa mga sumuporta, sa mga mangangaral ng Ebanghelyo. At ito'y nakarating sa amin. At tulungan mo rin nawa kami bilang mga beneficiaries ng Ebanghelyo ay kami rin nawa ay masumpungan mo na masipag at masigasig na sumusuporta sa mga mangangaral at mga manggagawa alang-alang sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. O Lord, hayaan mo at tulungan mo na ang iyong salita ang siyang maghulma sa aming mga pananaw at kaisipan. At patuloy nawa ang iyong iglesia sa dakong ito lalo na ay magkaroon ng pagtatapat sa ganitong area ng aming buhay pananampalataya. Magligtas ka, O Diyos, sa mga wala pa kay Kristo Jesus at gayon din patatagin mong patuloy ang iyong mga mananampalataya. Tulungan mo po ako bilang mangangaral at lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang mauwi. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Walang ating mensahe na sinimulan last Sunday ay ito, supporting gospel missions brings joy to our brethren in the ministry and is a pleasing sacrifice and gives glory to God. Ang pagsuporta sa misyon ng Ebanghelyo o sa pangangaral ng Ebanghelyo ay nagbibigay kagalakan sa ating mga kapatiran na nasa ministeryo o sa paglilingkod at nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon at ito ay isang sakripisyo o alay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Magpaalalahanan lang tayo ng ilang mga bagay na napag-aralan na ho natin. Again, ang Book of Philippians ay isa sa mga tinatawag na prison
epistles. Ito sinulat ni Pablo no siya'y nasa kulungan. At isa sa mga layunin niya ay magpasalamat sa mga Kristiyano sa Philippi sa kanilang pagsuporta at sa kanilang pagpapadala ng tulong at katuwang sa kanya. Hindi lamang basta pera o material na bagay ang kanilang pinadala, kung hindi isang taong magmiministeryo sa kanya, si Epaphroditus. Kaya talagang nasariwa, na-refreshed si Apostol Pablo. At ang letter of Philippians ay isa sa mga layunin niya ay i-acknowledge at magpasalamat siya sa mga Kristiyano doon sa Philippi. Nakita natin na ang church na ito ay nagmamahal sa manggagawa at nagmamahal sa ebanghelyo. Concerned sila sa advance ng gospel. Sa Philippians chapter 1 verse 5, ang sabi ni Pablo, "For your fellowship in the gospel from the first day until now." They have that fellowship, partnership with the gospel. Talagang katuwang sila. Yes, maaaring hindi sila kagaya ni Pablo na pumupunta sa iba't ibang mga lugar upang mangaral sa mga taong hindi pa naaabot ng ebanghelyo, pero sila'y katuwang in a way na sila'y sumusuporta, nagpapadala ng pinansyal, material na pangangailangan upang makapagpatuloy ang manggagawa. Last Sunday, binigyan natin ng atensyon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na sinasabing ang mga ministers o lingkod ng ebanghelyo ay may karapatan na sila'y magpasuporta. I hope naalala ho natin ito. At ito ay kinround or kinupkup ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9:14 sa pagsasabi ng ganito. In the same way, 1 Corinthians 9:14, in the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Yun ang disenyo, yun ang utos, ito ang bagay na dinisenyo ng Panginoon para sa mga mangangaral ng ebanghelyo. Kaya nga ang tanong ni Pablo, yung bang sundalo ay lalaban sa gera sa kanyang sariling gugol? Hindi ba pwedeng uminom ng gatas yung nag-aalaga ng kambing? Ay hindi ba pwedeng kumain ng bunga yung nagtatanim? Ang sagot doon ay lahat ay pwede. At kinakailangan na tayo ay sumuporta sa mga manggagawa. As we look dito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi, I hope na tayo ay matuto at ma-encourage pagdating sa gawain ng misyon or particularly pagsuporta sa mga mangangaral ng ebanghelyo. Number 1, pinag-aralan natin last Sunday, when we do missions, it is a partnership. It is a partnership. As we have read kanina sa verse 5, Philippians chapter 1, "For your fellowship," koinonia, or partnership with the gospel. It literally means joint participation. At isa sa mga pinunto natin last Sunday, when we support missions, kapag sumusuporta tayo sa mga mangangaral na nagpupunta sa mga lugar na wala pa ang pangangaral ng ebanghelyo, nagpupunta sa mga tribo, nagpupunta sa mga lugar at bansa na wala pa ang pangangaral ng ebanghelyo, or sumusuporta tayo sa mga pastor ng mga iglesia na kung saan ginaganap nila ang dakilang komisyon to make disciples and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, ay naroon ang ating pakikipagpartner sa gawain ng ebanghelyo. It is a joint venture. Like kagaya ho ng ating nakita last Sunday. And bukod pa doon, tinignan natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9. If you remember, balikan lang natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. "For we are laborers together with God." At yung word na "we" dyan, ang tinutukoy ni Pablo ay silang mga ministers. Particularly si Paul and si Apollos. Kaya sabi niya, "I planted, Apollos watered, and it is God that giveth the increase." So we the ministers are laborers together with God. At ang sabi niya, "Ye are God's husbandry, ye are God's building." So merong laborers, and these laborers are laboring together with God doon sa taniman, doon sa gusali, which is the church, God's people, ang mga mananampalataya. At ang pinunto natin last Sunday ay ito, when we support missions, we are partnering with those who are laboring with God. So literally, it is a joint venture with God.
Ito ay gawain na pakikipag-partner natin, pakikisama natin sa gawain ng Panginoon. So hindi lang tayo nakikipag-partner sa mga mangaral sa ibang lugar, for example. And I hope you took the time to read yung letter ho ni Brother Cunard Aviva from Thailand at nahandyan ho sa ating board dun sa likod. Hindi lang tayo nakikipag-partner sa Kanya when we send our support. We are literally partnering with God as a church, as God's people, as a gawain ng Ebanghelyo. So ang challenge natin last Sunday ay ito, let us have not only a monetary perspective, but a spiritual and godly perspective in supporting missions. Hindi lang ito basta pera. Kung hindi magkaroon tayo ng spiritual na pananaw na pag tayo ay sumusuporta sa misyon, ito ay isang dakilang pribilehiyo para sa atin na tayo ay nakikipag-partner, nakikituwang sa gawain at gawa ng Diyos. Then pangalawa, dito tayo natapos last Sunday, supporting missions is a joy. It gives joy. Ito yung nagbibigay ng kagalakan. Sa chapter 4, verse 10 ng Philippians, kagaya ng ating nabasa, ang sabi ni Apostol Pablo, "But I rejoice in the Lord greatly." Again, nasan si Apostol Pablo? Nasa kulungan, but kahit siya ay nasa kulungan, nasa hindi magandang kalagayan, merong nagbigay sa kanya ng kagalakan. Merong nagbigay sa kanya ng encouragement. Kumbaga sa apoy ay merong nagpaypay at lalo pang nag-init. I rejoice in the Lord greatly. Bakit daw? That now at the last your care of me hath flourished again. Ang kanilang concern kay Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagpapadala kay Epaprodito at daladala ni Epaprodito ang mga kaloob or suporta. So doon ng tangible objects and material things sa kanilang pinadala. It seems that they have in the past sinuportahan nila si Apostol Pablo o may pagkagustuhan silang suportahan tuloy-tuloy si Apostol Pablo. Pero sabi ni Pablo, they have lacked opportunity. Maaaring sa kanilang side ay merong kakulangan or maaaring talagang napakahirap lang talaga, walang GCash noon. Walang GCash noon na pwedeng ipadala mo agad-agaran. Walang Palawan Express na pwedeng pick upin na lang doon yung suporta. Gaya nung halimbawa natin, ipadala natin si Brother Lance, mag-contribution tayo, lahat ng pera, padala natin kay Brother Lance. Brother Lance, dalhin mo doon sa Quebec at hanapin mo doon yung missionary. Mahirap at napaka-challenging na ibigay yung suporta. At ang gusto kong makita ho natin dito, it is a joy for ministers, the ministers of the church to see, feel, and experience the care of God's people. May kagalakan. Sabi ni Pablo, I rejoice in the Lord greatly. Natanggap niya yung suporta, natanggap niya yung tulong, at nahandun yung kagalakan. Now, anong gusto kong makita ho natin dito? There is a danger, mga kapatid. Kailangan nating bantayan. There is a danger or may panganib na tignan natin ang mga karakter sa Biblia na para bang mga Superman. Hindi sila nalulungkot, hindi sila tinatablan, hindi sila kumakain, hindi nila kailangan ng mga bagay na ito. Na para bang hindi nila kailangan ng pera o material na bagay. No. Ganun din, hindi lamang noon, kundi hanggang ngayon, maging ang mga lingkod sa iglesia sa panahon natin ngayon, yes, maaaring mukha lang kaming Superman, pero hindi. Kailangan ng kasama, kailangan ng encouragement, kailangan ng pagpapayo, kailangan ng panalangin, kailangan ng tapat na mga kaibigan, and yes, kailangan ng suporta ng mga manggagawa sa iglesia. At ito rin ay kailangan ni Pablo. He has said, yung kanyang appreciation na siya'y naramdaman niya, nagalak siya sa pinadala ng mga taga-Philippi. Hindi lamang material na bagay, kung hindi kailangan ng mga katuwang sa gawain. Ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 4, ang sabi niya kay Timothy, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. Timothy, gusto kitang makita. Mga kapatid, huwag niyo sanang isipin na ang mga pastor ay, sabi sa Bible, in everything, rejoice in the Lord always, na ang mga pastor ay laging nakangiti, na ang mga pastor ay hindi nadi-discourage. I have met some and known some pastors na nadi-depress.
kailangan ng mga katuwang, kailangan ng mga kaibigan, kailangan ng mga ka-fellowship, kailangan ng mga mag-i-encourage sa kanila. And as Apostle Paul said, Timothy, gusto kitang makita. Isa sa mga malaking encouragement kay Apostle Pablo ay ang kanyang anak at kamanggagawa sa pananampalataya. 1 Thessalonians chapter 2 verse 17, sabi ni Pablo, "But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavored the more abundantly to see your face with great desire." Mga kapatid, gusto ko kayong makita. Mga kapatid, gusto ko kayong makasama. Could you just imagine? Isang lalaki kasama ang kanyang asawa at kanyang buong pamilya pupunta sa isang bansa na wala silang kamag-anak, hindi nila alam ang lengguwahe. Hindi ba na nami-miss yung home church nila? Hindi ba na nami-miss yung mga pamilya at kamag-anak nila? Nahandun, mga kapatid, ang mga lingkod sa Ebanghelyo, maging ang mga apostol, ay tao rin. Ang gusto ko ay makita natin na kung itong bagay na ito ay pwedeng magbigay galak, encouragement sa kanila. Philippians chapter 1 verse 8, sabi ni Pablo sa mga taga-Philippi, "For God is my record how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ." Translation, mga kapatid, miss ko na kayo. Gusto ko kayong makasama. Gusto ko kayong kasama. So muli, hindi ho mga gawa sa bakal ang mga missionary. Hindi ho mga Superman na hindi tinatablan. Pero gusto ko makita ho natin dito, nung pinadala ng mga taga-Philippi si Epaphroditus at dala yung tulong para kay Apostol Pablo, it gave him joy. It gives joy. It is a joy when we support missions. Number three, it is a sharing with the burden of others. Ito ay pakikibahagi sa bigat na daladala. Verse 14, talo tayo sa verse 14. Verse 11, 12, 13, diniscuss ni Apostol Pablo yung pagkakaroon niya ng kakontentuhan at hindi yun ang ating bibigyang pansin ngayong umaga, pero yung pagsuporta sa mission. Sa verse 14, ang sabi ni Apostol Pablo ito, "Notwithstanding, ye have well done." Again, sinabi ni Pablo, ako'y kontento. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Hindi yun basketball. Ang pinag-uusapan doon ni Pablo ay sanctification. Pagkakaroon ng kakontentuhan na ito ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Okay? Ako'y may kakontentuhan, pero ang sabi ni Pablo, pero okay pa rin yung ginawa nyo. Hindi ko kailangan, hindi ko hinahanap. So yun yung mas tamang salita. Hindi ko hinahanap. Kaya ko kahit wala. Pero very good pa rin yung ginawa nyo, mga taga-Philippi. Notwithstanding, ye have well done. It's good that ye did what? Communicate with my affliction. That word communicate, meaning almost katulad nung koinonia, na actually, yun yung pinaka-root word pa rin ng word na communicate, yung word na koinonia, means to participate with. Mga taga-Philippi, yung pinadala nyo sa Epaphroditus at daladala niya, yung suporta nyo sa akin, you participate with my affliction. Nakibahagi kayo sa aking affliction. Yung word na affliction, meaning pressure, distress of the mind, or distressing circumstances. Mabigat na kalagayan, mahirap na kalagayan, malungkot na kalagayan. Please take note, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi afflictions, kundi afflictions, singular. Maaaring may particular na kahirapan na kinalalagyan si Apostol Pablo. Yes, natuto siyang mabusog at magutom, pero maaaring dumating sa Epaphroditus na nahandon si Pablo sa gutom siya. Yun yung affliction niya, yun yung pressure niya nung time na yun. At ramdam niya yun. Ang sabi ni Apostol Pablo, it is good that you have communicated or you shared with my affliction. Kagaya ng ibang mga pamilya sa iglesia
nakakaranas maaari ng mga financial burden or anong pang ibang mga pressure or pangangailangan, yes? Sa mga pakikipag-usap ko ho, sa mga pamilya dito sa church, may iba't ibang pangangailangan. May mga pinansyal, may mga material, may mga pisikal, at iba't ibang mga pangangailangan. Ang pastor at ang kanyang pamilya at maging ang missionary sa ibang lugar ay hindi immune sa mga pangangailangan na ito. Mga kapatid, huwag niyo sanang isipin na ang pastor o ang missionary sa ibang bansa, paglabas ng bahay, may mana doon sa sahig. Magic na dumarating ang pagkain. No. Maaaring ang pastor at ang kanyang pamilya o ang missionary kasama ang kanyang buong pamilya ay kailangan pa rin pag-aralin sa school ang kanilang mga anak. Kaya maaaring kailangan bumili ng formula milk para sa kanilang bagong silang. Maaaring kailangan pa rin magbayad ng rent. Maaaring merong mga health issues at maintenance na kailangang bilhin. Anong pinupunto ko ho? Tao din. May mga pangangailangan din. At hindi basta-basta bumabagsak mula sa langit yung gamot nila o yung pangangailangan nila. Meron silang mga kabigatan. At ang sabi ng salita ng Diyos sa Galatians chapter 6 verse 2, Galatians chapter 6 verse 2, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Magpasanan tayo ng kabigatan ng isa't isa. Listen, lahat tayo ay may bigat. Tama ho ba? May bigat ako. Sasabihin ng iba, Brother Paul, mas mabigat ka. Hindi yun ang ibig ko sabihin. May kabigatan ako. Ayan. At may kabigatan din kayo. Yes? At ang utos sa atin, magpasanan tayo. Hindi, ay, may bigat na akong dala-dala, bubuhatin ko pa yun sa'yo. No. May bigat tayo at magbubuhatan tayo. At ang sabi ni Apostol Pablo nung nagpadala ang Church of Philippi ng suporta, ng tulong sa kanya, mga kapatid, they may be, kung di ako nagkakamali ng tanda, nasa 103 kilometers away. They may be far away. Pero sabi ni Pablo, natulungan niyo ako sa bigat. Natulungan niyo ako sa bigat, mga kapatid. So, anong punto? When we share in the burden, even the financial burdens of the ministers, it is a beautiful and honorable thing done before God. Kapag tayo nakikibahagi, pag tayo nakikipasan, maaaring hindi pinakamalaking halaga, pero sa biyaya ng Diyos, nakakatuwang tayo kahit papaano. Nakakapagbigay gaang tayo kahit papaano sa bigat na daladala ng ating mga kapatid. So it is a sharing with their burden. When we support mission, pang-apat, it is appreciated. It is appreciated. It is appreciated by the ministers or missionaries. Pero primarily, ang gusto kong ipunto dito ay it is appreciated by God. Verse number 16, ang sabi ni Apostol Pablo, nirecall ni Apostol Pablo yung mga events na kanyang dinanas na kung saan nakatuwang niya ang church at Philippi. Naging backwards yung pag-recall ni Apostol Pablo. Nagsimula siya sa verse 15 sa Macedonia and then sa verse 16 sa Thessalonica. Pero pag binasa nyo sa Book of Acts, una yung Thessalonica, then Macedonia. So backwards lang. So simulan natin sa verse 16. For even in Thessalonica, ye sent once and again to my necessity. Doon sa Thessalonica, ano ba nangyari sa Thessalonica? Sa Acts chapter 17 verse 1. Buksan lang natin, Acts 17 verse 1 para magkaroon lang tayo ng idea. Acts 17 verse 1, ang sabi ng salita ng Diyos, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows and the baser sorts, and gathered a company and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. Talaga nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng riot. Hinahanap nila ang mga Kristiyano, hinahanap nila sila Apostol Pablo. Nung hindi nila nakita si Apostol Pablo, yung may-ari ng bahay na Kristiyano, si Jason, yung kanilang hinatak.
Anong ginawa ng mga mananampalataya? Verse 10, and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. So muli, napakatindi nung ministry. Napaka-pressured nung ministry sa Thessalonica. Hindi nag-sightseeing doon sila Pablo. Maaring talagang pagmi-minister nila patago para hindi madama yung mga Kristiyano, and so I can only imagine yung hirap. Pero ang sabi ni Pablo, hindi niya nakalimutan, mga kapatid sa Philippi, nagpadala kayo minsan at inulit niyo pa. Nakituwang kayo doon sa bigat. Hindi nakalimutan ni Apostol Pablo. Hindi lang yun, sa verse number 15, ang sabi, so verse 15, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicate with me as concerning giving and receiving, but ye only. Ang consistent na sumuporta kay Apostol Pablo ay ang mga kapatid at mananampalataya sa church at Philippi. At hindi ito nakalimutan ni Pablo. Ito ay naalala niya at ninote niya at inappreciate niya. At gusto ko lang hong i-point out dito, Paul is writing under the inspiration of the Holy Spirit. So this is God's Word. This is not just Apostle Paul's appreciation. Hindi ito yung pag-appreciate lang ni Pablo sa ginawa ng mga taga-Philippi. This is God, through Apostle Paul, appreciating yung gawa ng mga Kristiyano sa Philippi. Hindi nakalimutan ng Diyos yung minsan at pangalawa, at hindi nakalimutan ng Diyos yung pagpapadala at tuloy-tuloy na pagtuwang. It is appreciated not only by the ministers or missionaries, but it is appreciated by God. Ang sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ibig sabihin ng Diyos ay matuwid, hindi niya pwedeng makalimutan. Hindi pwedeng mabaliwala. Kung tayo man ay dumahakbang at gumagawa upang tumulong, upang tumuwang sa bigat ng mga kamanggagawa, hindi ito baliwala sa harapan ng Panginoon. God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ano mang pagmiministeryo natin, particularly ang gusto kong bigyang pansin, ang pagsuporta natin sa misyon, ay hindi baliwala sa Panginoon. Maaaring meron ka munang sinakripisyo, maaaring meron kang gustong bilhin, maaaring gusto mong i-upgrade yung cellphone mo, pero tinitignan mo, hindi pa naman kailangan ko, maaaring itulong ko muna. Hindi yun baliwala sa Diyos. Hindi yun nakakalimutan ng Panginoon. Sa Matthew chapter 10 verse 42, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, and whosoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly I say unto you, he will by no means lose his reward. Kahit yung malamig na tubig na iyong ibinigay, hindi kakalimutan ng Diyos. Alala niyo yung sulat ng Panginoon, yung salita ng Diyos sa mga churches sa Revelation chapter 2 and 3. Yes, marami sa kanila ang may problema, pero madalas ang bungad na bungad ng Panginoong Jesus sa mga churches ay know thy works. Church, sabi ni Jesus, church, alam ko ang ginagawa niyo. At the same time, alam din niyo yung hindi natin ginagawa. It is noticed. It is appreciated by God when we support missions. Panglima, when we support missions, it is a blessing to us. Ito'y biyaya sa atin. May tendency tayong tignan ng pagsuporta sa misyon na nawawalan lang ako ng pera. Yun lang naman yung Brother Paul, nawawalan lang naman ako ng pera. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 4 verse 17, not because I desire a gift. Mga kapatid, kaya ako sinasabi ito, kaya ako kayo ina-appreciate, hindi dahil bina-butter up ko lang kayo. Hindi yung minamasahe ko lang kayo para padala kayo ulit.
Walang ulterior motive dito, mga kapatid. Sabi ni Pablo, not because I desire a gift. Hindi yung dahil gusto ko ng part 2, Epaphroditus part 2. Hindi yun. Anong pangunahing desire? Yes, in-appreciate ni Pablo. Tumawang kayo sa bigat, nagbigay sa akin ng kagalakan. Hindi ko nakakalimutan yung mga tulong, mga kapatid. Pero sinabi niya lahat ng iyon, hindi para tuloy niyo lang. But I desire fruit that ye may abound to your account. Ang praise na ito, this praise is taken sa commercial dealings. Ang wish ni Apostol Pablo ay magkaroon ng pagsagana ang mga Kristiyano. So yes, in a sense, they are giving, pero itong pagbibigay na ito ay magdudulot sa kanila ng pagsagana. Ang nasa ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ay magkaroon sila ng yaman sa langit at hindi dito sa lupa. Ang nasa ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong ito ay makapag-ipon at magkaroon ng mga dagdag-dagang timpala mula sa Panginoon. He desired that when they come to appear before God, they might reap the benefit of all the acts of kindness which they have shown to Him. At pag sila'y humarap sa Panginoon, meron silang gantimpala. I desire fruit that they may abound to your account. Ang pangunahing concern ni Apostol Pablo ay hindi siya at ang makukuha niya, kundi lalo pang sumagana at lumago ang mga mananampalataya doon sa Philippi. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, binabasa natin ito, mga kapatid, linggo-linggo tuwing mag-o-offering tayo. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. The point is this: whosoever sows sparingly will also reap sparingly, and whosoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart. Hindi yung 10,000 sa'yo, 20,000 sa'yo, hindi tinalaga ng pastor kung magkano ang ibibigay. Why? For each one must give as he decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, hindi napipilitan lamang. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, so that having all sufficiency in all things at all times, ye may abound in every good work. At madalas tumitigil tayo doon. Pero pag tinuloy niyo sa verse 9, anong sabi? As it is written, He has distributed freely. He has given to the poor. His righteousness, what? Endures forever. Yung isang paraan para magtagal, tatagal hanggang sa walang hanggan, ay itulong natin, ipagministeryo natin yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang mga taga-Philippi is in effect nag-iipon ng kanilang kayamanan sa langit. At muli, ang primary concern ni Apostol Pablo ay hindi ang material o pisikal, kundi ang espiritual na kalagayan ng mga mananampalataya doon. Hindi ako anong makukuha niya sa kanila, kundi ang spiritual benefit ng mga Kristiyanong ito. So anong punto? Supporting missions or using our earthly resources to minister is not really a loss to us, but for us, it is a blessing. Hindi ito kawalan sa atin. Ang katotohanan ay kapag nahandoon ang programa sa pagsusuporta sa misyon, hindi ito kawalan sa atin. Ito ay opportunity para sa atin. Ito ay biyaya sa atin. Pang-anim, when we support missions, it is a well-pleasing sacrifice to God. When we support missions, it is a well-pleasing sacrifice to God. Ang sabi ni Pablo, verse number 18, but I have all and abound. Hindi ko to sinasabi para magpadala kayo. Pero mga kapatid, ito yung totoo. I have all and abound. Mula siguro sa pagiging gutom at salat na biglang napunta si Pablo sa pagiging busog at puno. I have all and abound. Sabi niya, I am full. Busog ako, puno ako. Sapat yung pangangailangan ko, having received of Epaphroditus the things which are sent from you.
Yung mga pinadala nyo sa pamamagitan ni Epaphroditus, mga kapatid, purihin ng Diyos, nakatulong sa akin, hindi na ako gutom, nalapatan yung aking pangangailangan. Pero guess what? Hindi lang ito nakapagbigay ng galak, hindi lang ito nakapagbigay ng delight kay Apostol Pablo, kundi sa Panginoon mismo. Ang sabi niya, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable. Oh, what a word. Well-pleasing to God. Lubos na nakalulugod sa Panginoon. So narito, pinadalahan nila ng tulong ang manggagawa ng Diyos. Sinuportahan nila si Pablo mula pa nung una. Ang sabi ni Pablo, lahat ng mga bagay na ito, itong pinadala nyo sa pamamagitan ni Epaphroditus. Ang sabi ni Apostol Pablo, it is a sweet smell, an odor of sweet smell. At madalas ginagamit ito sa lumang tipan doon sa alay na susunugin. Could you imagine yung liempo na iniihaw? Tapos tinutukan ng electric pan habang naglalakad ka, talagang sinadya na yung usok ay patungo doon sa nilalakaran mo at naamoy mo, sweet. Para bang nalalasa-lasahan mo na yung karne sa it's a sweet smelling savor. Hindi, ano ba yan? Ano ba yan? Amoy na yan? Hindi. Woo! Sarap! Ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi kailangang malaki. Hindi kailangan maging 1,000,000. Pero sangayon sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos kapag nagbigay tayo at sumuporta tayo sa misyon, it is a sweet smelling savor to God. It is a sacrifice, sabi ng salita ng Diyos, acceptable. Ito'y alay. Ito'y pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon. And then sabi, it's well-pleasing. Nakakalugod. Nasisiyahan ng Diyos. Nasisiyahan ng Diyos sa mga Kristiyano, nasisiyahan ng Diyos sa isang iglesia na nahando ng commitment, kasigasigan sa pagsuporta sa mga manggagawa at sa pagsuporta sa pangangaral ng Ebanghelyo o sa mga manggagawa na nangangaral ng Ebanghelyo. It is a well-pleasing sacrifice to God. And lastly, dito tayo matatapos. It is sustained by God. Missions is sustained by God. Wag isipin ninuman at hindi pwedeng isipin ninuman doon sa church at Philippi, maaaring may mga ilang mayaman doon sa church at maaaring tapikin nila yung kanilang balikat. Yung tinutukoy ni Pablo, ako yun. No. Ang sabi ni Apostol Pablo, Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Yes, sila'y nagpadala. Seemingly sila'y nawalan, nabawasan ang kanilang asset. Pero sabi ni Pablo, no, but my God shall supply all your need. God will provide and will sustain. Ito ay pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. Particularly, listen, yung context nito ay isang church, mga mananampalataya na given sa pagsuporta sa misyon. So, kung ikaw ay isang Kristiyanong madamot, hindi itong pangako para sa iyo. Yes, ang Diyos ay mabuti. Yes, ang Diyos ay mapagpasensya. Yes, ang Diyos ay sagana. Pero ang sabi ng pang, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ito'y sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa iglesia na nagpadala at patuloy na tumutulong at sumusuporta sa Kanya. Muli mga kapatid, hindi tayo nawawalan. Pag tayo ay sumuporta sa misyon, nag-iipok tayo ng kayamanan sa langit, yes, maaaring merong lumalabas sa atin pero sinusustinahan
ng Diyos. By the way, yung tinulong natin, saan ba galing? Galing din sa biyaya ng Panginoon. Sabi sa Proverbs chapter 11 verse number 24, Proverbs 11:24, there is he that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but extendeth to poverty. Meron nagsasabog, sige. Pero ano daw? Yet increase. Pero merong nagho-hoard. Dito lang. Nang higit pa sa kailangan. Pero ano daw? Ang totoo, mahirap. Kulang. So let me just review. When we do missions, it is a partnership with God and with the ministers. It is a joy. Nagbibigay kagalakan sa atin at sa manggagawa. It is sharing with their burdens. It is appreciated by the ministers and by God. When we do missions, ito'y blessing sa atin. When we do missions, ito'y sakripisyong kalugod-lugod sa Panginoon. And when we do missions, it is sustained by God. So JCBC, let us be encouraged sa pamamagitan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Maging tapat tayo. Hindi lang basta tapat, maging sagana tayo sa pagsuporta sa misyon. Kung tayo dinadagdagan ng biyaya ng Panginoon, nawa tayo ay masumpong ang maging mabuting katiwala sa mga bagay na ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po muli sa paalala ng iyong salita. Tunay, napakatindi ng iyong wisdom, napakatindi, Panginoon, ng iyong biyaya. Panginoon, kung i-require mo ang lahat, 100% na meron kami, Lord, tama lang, sapagkat sa iyo galing ang lahat. At hiwalay sa iyo ay wala rin kami. Pero o Diyos, narito, hindi mo lamang kami, Panginoon, binibigyan ng mga pang-araw-araw na pangangailangan at sagana at higit pa sa kailangan. Binibigyan mo kami ng pribilehiyo na makatuwang. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng kaparaanan upang mapagpala, upang mabigyang kagalakan, matulungan ang aming mga kamanggagawa at kapatiran. Ama, ingatan mo po nawa ang iyong iglesia, nawa ang JCBC ay patuloy na maging tapat, patuloy na maging generous, patuloy, Panginoon, na maging mabuting katiwala sa mga biyaya na iyong pinagkakaloob sa amin bilang isang iglesia at bilang din mga individual na mananampalataya. At Panginoon, tulungan mo nawa kami, hindi lamang sa pagsuporta sa misyon, kundi kami mismo, Panginoon, ay maging tapat sa aming gawain ng paghahayag at pangangaral ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, ingatan mo po at pagpalain ng iyong mga salita sa buhay ng iyong iglesia. Hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging mga tagagawa nito. At lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.